Kumusta kayong lahat? Ngayon ay ito naman ang napagtuunan ko ngayon, itong paggawa ng mga spear gun. Kasi nung nagpunta kami sa Quezon, nakita ko yung maganda pala yung maganda ang dagat doon. Ngayon, pag-isip-isip ko just in case na makabalik kami, magdadala ako ng spear gun kasi yung mga ginawa ko dati masyadong mahaba, masyadong malalaki. Ngayon, ito ang ginawa ko. Hindi pa ito tapos. Nasa finishing touches lang ako. Yung kanyang pinaka trigger, ito ay hammer type. Pwedeng ikasa rito. Yan, kasado na yan. Tapos, yan. Magre-release na siya. Okay, so yan lang. Gaganyan lang siya. Hammer type ito. Then yung mga balang isasabit dito, ganito yung pagkakadesign. May gitla. Ayan. Eksaktuhan dito yan. So, ikakasa lang ito. Pipindutin lang itong pinaka-pin sa ibabaw para lumabas yung pinakasabitan na ito. So, may isasabit na natin yan. Ayan, kitang-kita na kaagad na nakakasa. Ayan, hindi na malalaglag yan. Okay, so, ang ginawa kong pinaka-shop ay may tatlong shark pin. Yung isa, dito yung lagayan ng goma. Tali, then yung dalawa, pwedeng lagayan ng goma. So, nasa finishing touches lang ako ngayon. Okay, so kung kakalabitin natin ito, papwersahin natin yan. Pag kinalabit natin to, matatanggal ang ating pinakabala. Yan. So, ito yung magre-release na. So, pagkakasa, didiinan lang ng kaunti ito. Tulak lang ng kaunti, maglalagitik yan. Then, makikita natin dyan sa gitla na yan, yun. Yung pinakakuha niya, sabitan. Tignan nyo. Yun. Pwede rin itulak na lang yan. Ayan, ayos na. Kasado na. Ayan. Hindi na mabubunot yan. At napakalambot ng pinaka-trigger na ito. For the meantime, hindi pa ito tapos. Hindi ko pa masyadong binabaon yung pin kasi baka may gagawin pa ako. Dalawang pin nga lang palang ginamit ko dyan. Ayan. Para mag-lock. Tagusan ito rito. Pero hindi ko na patatagusin sa kabila. Para malinis tignan. Dito ko na lang i-sinicure sa dalawang ito. Ito yung dalawang pin. Ayan. Pwede ko na itong i-ano ngayon. Kasi parang okay na naman. Nakita ko na yung mga nasolve ko na yung mga problema. Pwede na itong i-diretso. Wala na talagang bawian ito. Talagang nandoon ito sa loob. Napakahirap ng bunutin yan. Mahirapan na talaga tayong bunutin yan. Yan. Nakalak na yung ating pin para malinis. Walang tago sa likod. Para malinis tignan. At ang ginamit kong pin, 2mm lang. Kaya na naman. Hindi na maglulus yan. Wala nang kagalaw-galaw yan. Yan. Pwede itutulak lang ito. O kaya didiin na lang ng konti. Yan. Nakalak na yan. Kuha na. Then, ang sabitan ko ng goma, ganito yung aking design. So, magtataka kayo bakit may butas na ganyan. By the way, ano lang palang ginamit ko rito? Cutting disc. At saka nagbutas ako ng 3mm para eksakto sa dynema. Okay, so ganito ang design ko para sa sabitan ng goma. Ito ang pinakamabilis na paraan pag nagpapalit ng goma or nasiraan kayo ng goma, madaling magbaklas, madaling magpalit. Then yung aking mga goma, ay hindi ko managlag. Ng walang cameraman. Okay, so yung aking mga goma, ganito ang design. Ayan. For the meantime, ito muna ang ginamit ko. Stainless na wishbone. So, maliit lang ang tali niyan. Hindi yan masyado makapal. Hindi ko na pinakita kung paano ko ito tinalian. Ganon din dito sa ating pinaka tali. Dito natin ikakabit yung ating pinaka goma sa mga butas na ito. Tignan nyo kung gaano kabilis.
Isusok-sok lang ito roon. Yan, nakaganyan lang. Yan, meron na tayong goma. Pwede na tayo magpalit kung masisiraan tayo. Yan. Pwede na yan. Napakatigas nga lang na itong mga klaseng goma na to. At hindi yan malalaglag maski gumanon siya. Kasi eksaktuhan na yan sa ating Dyneema ron. Mahirap, hindi yan basta-basta kakalas. Then, kung gusto nyo dalawahin, okay, so madali. Kung may reserba kayo, pwede nyo dalawahin. Itatapat nyo lang sa may pinakagitla. Hilahin lang ng konti. Ayan, may dalawa na kayong goma ngayon. Pwedeng dalawahan yung gamitin nyo rito. Ayan. Mas mabilis itong ganitong klase ng style ng paglalagay ng goma. Hindi ko na nilakihan yung butas dito. Kasi sa experience ko, nagagasgas yung goma dito sa lugar na to. Pagka yung goma mismo ang naglalaro doon sa pinakabutas. Maski kinisin pa, parang nagagasgas pa rin. Ewan ko lang, depende sa gusto nyo. Pero ito yung naisip kong pinakamabilis na paraan. Mabilis magpalit ng goma, kung just in case na maputulan kayo, at madali ring magtanggal. Napaka-simple lang tanggalin. Yan, tignan nyo paano ko tatanggalin. Yan, wala na. Tanggal na yung ating isang goma. Pwede tayong manghiram sa kasama nating espiro o maninisid o mamamana. Kung just in case na meron siyang goma, pwede tayo makihiram. Or magreserba na kayo. Then pagka magkakabit, salpak nyo lang dyan. Yan, okay na. Meron na uli kayong panibagong goma. Okay, so ito ang pinakamabilis na paraan ng papalit at paglalagay ng goma. Kasi minsan, hindi natin maiwasan, minsan nasisiraan tayo ng goma, napuputulan, na tumatalsik, humuhulag po sa ating mga wishbone, napuputol ang Dyneema, ang wishbone, o kaya nagkakaroon ng lamat. So ito yung naisip kong paraan para mabilis ang pagpapalit. Okay, by the way, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ito finish. Ipipinish ko pa ito. Pero pwede na itong i-testing. Pwede na siyang subukan. Kaya lang, ipipinish ko muna ito. Lalagyan ko pa rin ito rito ng trigger guard. Ito nga pala ang aking trigger guard. Okay, so ano lang ito? Stainless lang na plate, GI sheet. Tapos isinip ko ng ganito. Then sa lugar na ito, nagano ako dyan ng cutting disc. Ayun, napapansin nyo ba? Ginitlaan ko lang yan ng cutting disc para isasalpak lang yan doon sa lugar na yon. Tapos saka natin i-screw dito sa bandang lugar na ito. Ayan, ganyan na yan. Meron na tayong guard. Kasi malambot itong ano ko na ito. Pag nasagi, nagre-release agad. Okay, so for the meantime, ikasa natin yung pinaka-trigger guard. By the way, sa pagkakasa na ito, magawa muna tayo ng pilot pin dito sa lugar na ito bago natin itornilyo or ipako or screw para hindi mapiyak yung ating kahoy. Mag-ano muna tayo ng pilot hole. Ang pilot hole na gagamitin ko, ito. 1mm lang para sa pin na ilalagay ko. Ito ay 1.2 mm. So eksaktuhan lang. Okay, so lalagyan muna natin ito ng pilot hole bago natin ilagay ang ating pin. Ipuposition muna natin ito ng maayos. Pag naisentro na, pwede na maglagay ng pin. Okay, so lalagyan ko na siya ng pilot hole.
Ayan, pwede na natin ikabit yung pinaka-pin. Bumikos yung aking barena kasi masyadong maliit. Kaya nilalagyan ko ng kuwan. Masyado kasi maliit. Maluwag na sa aking chuck. Kaya binabalutan ko na lang ng papel. Hindi kasi masisikapan kapag walang ganitong papel. Masyado na kasi maliit. 1mm lang kasi itong ating drill bit na ito. Kaya hindi siya naglalak dito. Okay, dalawang pinang ilalagay ko rito kasi para mas matatag, mas hindi siya magwiwigil. Okay, so nailagay na natin yung kanyang pinaka-guard o trigger guard. Ayan, safe na siya ngayon. Pwede na siyang, pwede na ilagay kahit saan. Hindi na kasi masasagi yung ating pinaka-trigger. Okay, so pag ginasa natin, ayan ayan, nakakasa na yan. Then pagka nag-fire tayo, ayan, kusay ang aangat. Hammer type ito. Yan. Okay, so ite-testing natin na kapitan ng shop o bala. Kasi ano lang naman ito for demo lang. Tignan natin kung maganda yung kapit. Okay, so ito hindi pa talaga ito finish Hindi pa ako nag-apply ng finishing coating nito. Pinag-iisipan ko pa kung varnish na lang or pintura ang gagamitin ko. Ito nga pala ay hindi siya mamahaling kahoy. Okay, so ang ginamit ko nga pala rito sa pag-shape dito, mga yung flap disc lang. Flap disc lang ang ginamit ko rito sa pagporma ng ganitong klase ng mga body ng spear gun. Hindi ko na masyado ipinakita kasi dati ko na naman, may mga video naman ako nito nung araw Ngayon lang kasi ako ulit gumawa nito ng ganitong klase ng spear gun. Ito ay 50 cm lang. So kalahating metro lang ito. Yan. Mula rito sa lugar na yan hanggang dito. 50 cm lang ito. 60 pala. 50 lang hanggang dito. Kasi ang susukatin natin dun sa may sa may pinaka-lagayan ng goma dito sa ating shop. Yan. Mula sa dulo ng ating
goma hanggang sa may shafting natin. Hanggang sa shark pin. Ayan. 50. Okay, so tatlo nilagay kong shark pin para pwedeng maglagay dito ng dalawang rubber o dalawang goma, then isa sa tali. Pwede rin lagyan to ng goma. Nasa sa inyo yan kung ilang goma ang ilalagay nyo sa inyong shaft. Depende sa papanain nyo kung gaano kalaki. Ngayon, kung mga malilit lang, pwede na isang goma. Okay, so testingin natin yung kanyang stability. Yan. Pag umangat ito, ibig sabihin, hindi siya nakakasa. Pero pagka binaon natin yan, o tinulak natin pa ibaba, nakikita nyo gumagalaw din yung ating pinaka-trigger. Then, magkakaroon yan ng lock. Yan. Pag nag-lock yan, nakapantay na rito yung ating pinaka-hammer kuno. Okay, so pag kinalabit natin yung ating trigger, yan, lalabas siya ron. Nag-i-indicate yan na nag-release na yung ating pinaka-trigger para din siyang shark pin niyo. Okay, so maliit lang ang ginawa kong ngayon, pinaka-trigger housing. Ayan, so ikakasa natin, tetestingin natin, maglo-load tayo. Ayan. Okay, so isang goma lang ang gagamitin natin. Itong medyo makapal na. Ito ay 12 mm na rubber. Tingnan natin. Isa lang ilulod natin kaya ilalagay natin sa ilalim yung isa. Tignan natin yung kanyang stability. Yan. Nakaload na yan. So, kahit anong galaw mo dyan, stable na stable yan. Okay, so napaka-handy gamitin. Napaka-simple lang, napakalit lang, pero malakas ito. Kaya na itong tumagos maski sa plywood. Teka, subukan natin. Sasacrifice tayo. Maghahagilap tayo na matatarget. Okay, may isang plywood doon. Okay, so na-load na natin. Stable na stable yan. Hindi yan basta-basta kakalas kahit pa malaglag ito. Ngayon, tignan natin yung pwersa ng isang ito. Sa dulong shark pin ko lang siya nilagay ha. Pwede itong ilipat dito o kaya rito. Nasa sa inyo yan kung anong gusto ninyo. Pero ang design sa kuwang ko, abot yan hanggang dito. Okay, so tignan natin ang performance. Okay, so targetin natin yung nandoon. Yan. Target natin. Tignan natin kung
Gaano ito yung ka-effective? Kunyari ano siya? Dilis. Okay, biro lang. So, testingin natin. Siya nga pala, ingat sa mga gumagamit na ito ha. Lagi kayo mag-iingat. Kami medyo sanay na, kaya okay lang. So, tignan niyo yung performance na ito. Napakalakas. Baon. Ito siya. Nilagyan ko ng plywood sa likod. Ayan, talagang baon na baon. Hindi ko na mabubunot. Parang ang hirap bunutin. Okay, so by the way, yung ginagamit kong pang testing, walang masyadong ano yan. Hindi yan tulis. Kasi pang ano lang ito. Pang sports, I mean pang testing ko lang ito. Pero pagka may gagamitan na tayo sa paninisid, medyo tutulisan na natin ito. Kasi itong mga ito, pang demo lang itong mga ito. Psst! Yan! Okay, so pinasilip ko lang sa inyo yung aking bagong gawang spear gun. At sana nagkaroon kayo ng idea na sa paggawa na ito, may paraan para mabilis magtanggal ng goma at saka mabilis magpalit. Okay, so bago tayo magtapos, isisecure ko muna itong mga goma. Lalagyan ko lang dito ng pin sa pinaka niya para hindi siya galaw ng galaw. Okay, so para stable siya, ihilahin lang ng kaunti. Then markahan natin yung gusto nating yung hindi naman siya masyadong batak na batak. Hindi naman siya masyadong batak na batak. Hindi naman masyadong maluwang para secure yung ating rubber. Okay, so lalagyan ko muna 'to ng pin bago tayo magtapos para naka-stable na siya. Markahan ko muna ito. Okay, so may marka na ito. Lalagyan muna natin ng pilot hole bago tayo magbutas. Maglagay ng pinaka screw. Okay, so nabutasan na natin. Pwede na natin lagyan ng pinaka-pin. Temporary lang itong pin na ilalagay ko. Okay, so ayan. Nilagay ko na yung ating sabitan ng ating goma. Okay, so pwede na natin yang i-secure. Yan. Hindi masyadong binat na binat, hindi naman masyadong maluwang. Yung tamang-tama lang. Okay, so secure na yung ating goma ngayon. Okay, so siya nga pala, ito ay design ko para sa kwan lang ito. Para sa mga hito, tilapia, sa mga ilog-ilog, mas maganda gamitin ito eh. Pwede rin na pandagat ito, pwede rin pangilalim. Meron naman kasi naka-prepare dito na sabitan ng tali. Pwede kong lagyan ito ng tali para hindi nawawala yung goma. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. By the way, nandito sa likod. Ano rin yun? Ganito rin yun. Magkapatid silang dalawa. Kasi sa spear gun ako na concentrate niya yan. Okay, by the way, hanggang dito na lamang muna uli.
Sana may napulot kayong idea kung paano maglagay at saka magpalit ng ating goma sa spear gun. Sana may napulot kayong idea kung paano maggawa ng ganitong klaseng mga sabitan o paglalagay ng goma. So ulitin ko, ganito lang ang ating design sa ating pinaka-rubber. Napakabilis tanggalin. Ayan, tanggal na yung ating isang goma. Then, kapag kailangan natin ng, pag nasiraan tayo ng isang goma, at maglalagay tayo, ganitong design lang ang ginawa ko. Ayan, may dynama rito. Pwede rin dynama ito. Naka-ready na kaagad para just in case ang kailangan natin ng goma, anytime, pwede agad nating may kabit. Okay, so itututok lang natin dyan sa ating gitla. Tapos silahin lang ng konti. Ayan, meron na tayong reservang goma uli o pangalawang goma. Then, maglagay ng pinaka-holder o pin para stable lagi yung ating goma sa posisyon. So, ayan. So, hindi na masyadong nagagalaw yung ating goma. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayo yung idea kung paano maglagay ng mga goma sa ating spear gun. At abangan nyo yung finishing touches ko nito, kung anong kalalabasan nito. Kasi pinag-iisipan ko kung varnish or pintura ang gagawin ko rito. Okay, so ito ang aking bagong pinaglilibangan ngayon. Balik pala sa libangan ko. Maggagawa ulit ako ng mga spear gun. So maraming salamat sa mga bagong subscribers. Sana may napulot kayong idea. Until then.